Test mic. Hello! Hello, hello, hello. Good afternoon po sa inyo lahat. Magandang tanghali mga kababayan. Hello winners sa lahat ng lupalop ng mundo. Comment mo naman kung ano ginagawa mo yon at ano location mo. Yan. Dahil dyan, babasahin ko muna ang mga online ngayon. Ayan. Hello! Hello, hello, hello. Yan, kay Letty, kay Agnes, from Italy. Uy, kamusta dyan po sa Italy? Naka-lockdown na ba? Okay. Oh, yan. Sa Pilipinas, extended daw. Okay, pag-usapan natin yan. Kay Ate Rose. Uy, happy birthday din sa'yo, Ate Rose. Happy birthday po. Yan. Naku, kung wala lang lockdown, no? Malamang kumakain tayo ngayon ng masarap na cake. Okay. Si Jennifer Antonio. Good day, watching from Hong Kong. Meron ba taga Singapore ngayon? Kasi balita ako number 1 ngayon na Singapore. Diba? Ang dami daw ngayon na may cases. Si Liza. Good afternoon. Okay. Ala, medyo long hair na po kayo. O nga, long hair na ako no? Yan, saan naman ako papagupit? Sa panahon ngayon. Ganyan talaga. Si Harry Restosa watching from Bacoor. Si Rodeline watching from Singapore. Yan, may taga Singapore. Kamusta po sitwasyon dyan? Dumadami ang mga cases dyan, ha? Si Hilda. Hello, watching from Malabang.
Si Vilma watching from Imus. Si Rose from QC. Ito si V din. Si V Savilo watching from SG. Kamusta dyan? Diba? Dumadami na daw cases dyan eh. Si Rodeline sabi niya, more than 10K na. More than 10,000 na cases. Bah, dinaig niyo pa tayong Pilipino ha. Ayaw niya patalo sa amin ha. Okay. Di ba Singapore maliit lang pero ang daming cases. At isa atin medyo kumonti na. I hope kumonti na rin sa inyo. Alam ko di ba, kumonti na yung cases diyan pero bakit dumami ulit. Okay. Si Evelyn watching from Maligaya, Tarlac. Ayan, siya yung pinaka masaya sa atin lahat ngayon. Zamir Rabara watching from Zual. Si V, sabi niya, yes po, apps. Marami po, more than 1,000 po kahapon lang. Dami kahapon na. Ba't kaya dumadami, no? Sa inyo. Strict din naman, di ba? Saka may lockdown din naman kayo. Si Letty, yes sir, kakain tayo ng Pizza Hut, sponsored by Coach Rich Rose. Oo nga eh. Malamang kung wala lockdown, nagpakain itong si Ate Rose. Si Julie Grateful watching from Makati. Yan. So, yun yung mga kasama natin. Mga winners na online. Ito lang. Sabi ni V, kakatakot po kasi dorme po sila kaya nakakahawa na po. Dorm. Kaya nakakahawaan. Okay. Di ba naman kailangan matakot actually? Wala naman kailangan ikatakot. Kasi naman yan eh. Palakasan pa rin ng immune system. Okay? Wala naman kahit na maraming cases. Ibig sabihin, mahihina yung lalo na kung may namamatay. Pero naman eh, nakaka-recover naman dyan. Yung iba nga lang nababalitaan ko para kaya sila lalo nagiging complicated. Minsan, hindi naman kasi COVID. Kaso nung kinonfine sila tapos kung ano-anong tinurok na gamot, lalo nang hina. Okay? Si Sadit, watching from Kuwait. Kamusta sitwasyon dyan sa Kuwait? Yan. Padala po ng yun, sabi ni Rose. Ikaw ang sunshine sa aming gloomy weather. Gloomy ba dyan sa Hong Kong, Tess? May-miss ko na rin mag-Hong Kong. Ano ba yan? Wala tayong choice. Di rin tayo makalabas kahit gusto mo mag-travel, no? Hi, kay Ayen Villaver. Yes po, sir. Kasi nasa bahay lang po kami. Pero may food naman kayo dyan sa SG, no? I think kahit naman naka-lockdown, may food. Yun ang importante. Padala ng pamangkin ni Mr. Tulpo sa sabi ni Ate Rose, yung pizza. Si Hilda, sabi niya, sir, putol-putol ka. Manananggal ba po ako? Baka sa internet niya po yan. Okay. Sabi ni Evelyn, smile lang para hindi agad tumanda. Actually, totoo yun. Pag masayahin ka, mas mas babata. Pero kapag masungit, di ba, o magagalitin, tatanda ka agad. Kaya tingnan mo sa mga fairy tales, yung mga witch, yung mga masasama ugali, pangit ang itsura, tapos pangit ngipin. Kasi kaya pangit yung ngipin ng bibig kasi kakasabi nila ng mga negative tungkol sa ibang tao. Kaya tingnan mo yung mga kakilala mong negative, laging nagchichismis. May something na sa kanilang bibig. Si Neftali, uy! Neftali, kamusta ka na? Okay. Watching from Pasig. So anyway, sa mga online poll today, comment nyo naman kung first time ka pa lang dito sa Growth Thursday na ginagawa namin. Okay. Kung ka naman, matagal ka na rin na follower ng Growth Thursday dito sa Wevold, comment mo naman. Yan.
So, ano ba itong Grow Thursday? Explain ko lang po. Ito po ay ginagawa namin every Thursday, of course, dito sa Wevolve na self-development training. Bakit? Naniniwala po ako kasi as a vice chairman ng company na hindi lang pera ang mahalaga sa buhay. Mahalaga din ang ibang aspeto like relationship, spirituality, health na madalas sa ganitong industriya naiisang tabi, masyado nakafocus sa pagpapayaman sa paasenso na nakakalimutan yung mga essential na mga bagay. Kaya ginagawa natin itong seminar every Thursday just a reminder. Okay na yun, possible talaga sa balance na life. So yan, babasa pa ako ng comment bago tayo mag-start. Wala kami stocks here. Grabe na orders dito, halos lahat naghahanap ng kape. Gawa ng kain na ng kain. Oo nga, no? Ang iba po naiinis, kain na dahil nauudot ang maintenance. Okay. Hintayin mo lang kasi malamang pwede ka naman mag-order, ipaprocess mo sa upline mo. Okay. Marami naman tayong kape. Siguro dun sa delivery lang ang medyo tatagal kasi nga lockdown na si Pilipinas, lockdown pa rin dyan. So, paano yung transaction natin, di ba? Si Ayen, proven daw yung masayahin. Si Angel, watching from Cainta. Si V Savillo, sa first time nanood po. Okay, good day watching from Pasig. Si Marites. Si Raul Lombo, hello sir, watching from Davao. Yan, first time din. So sa mga gustong mag-start na tayo, comment yes. Okay, at make sure habang nanonood ka kung wala kang ginagawa, pindot ka lang lagi ng like or heart. Okay? Para nakikita ko yung may interaction. At of course, mas ganado ako. Di ba? Yan. So, ano ba mga updates natin ngayon? Updates natin mamaya sasabihin ko sa inyo sa company. Kung meron din kayo mga questions, pwede nyong i-comment para masagot po natin. Okay. Si Jean, sabi niya, 30 ikot, nanguhuli ng mga polis. Si Rodeline, sabi niya, 150 plus boxes ng kape, naka-pending. Oo nga, lockdown kasi. Okay. Yeah. Kalma lang kayo. Makakarating din yung products yan. So, mag-start na po tayo sa ating Grow Thursdays. So, good afternoon po sa inyo lahat. O good morning o good night kung nasa kamanlupalop ng mundo. Okay, so this is your Vice Chairman, Marco Malyari. And welcome to Grow Thursdays. Na ginagawa po natin every Thursday is a free self-development training na nag-iisa lang po to sa lahat ng networking companies. Diba? Ito lang po yung every week merong ganitong klaseng seminar na kasi ako, interested ako sa pagiging successful financially, saka successful ka din sa lahat ng areas ng buhay mo. Yun yung gusto kong mission at yung vision ko para sa'yo. Kaya tuloy-tuloy natin itong ginagawa. Okay? So, dahil ready na kayo, mag-start na tayo. So, we have 3 lessons for today at pag-uusapan natin yung unang lesson. Okay? First lesson natin is na-inspire ako dito sa quote ni Jim Rohn. Okay? Si Jim Rohn isa po sa mga malulupit na mentor na mga mararaming mga successful na tao sa mundo. Okay? Kung kilala niyo si Tony Robbins, isa po siyang mentor ng maraming mga successful businessman. Ang pinaka-mentor niya si Jim Rohn. Okay? Si Jim Rohn sabi niya, na paborito kong quote, for things to change, you have to change. Okay? Ulitin ko, for things to change, you have to change. So, napakalalim tsaka inspiring na quote na malaking nag-i-impact sa akin nun. Kasi ito po, papasok na tayo sa ating unang lesson. Yung first lesson natin is ito po. If you will change, everything will change for you. Ulitin ko if you will change, everything will change for you. Okay? So, explain natin bakit ba yan. Ganito po yan. Sabi nga nila, di ba maraming tao nagreklamo na bakit hindi maganda income ko, bakit hindi maganda yung health ko, bakit hindi maganda relationship ko,
bakit hindi maganda yung nangyari sa buhay, bakit hindi maganda yung nangyari sa family, bakit hindi maganda yung nangyayari sa overhaul na na buhay, 'di ba, ng tao. Ang simple na sagot lang diyan is because wala kang binabago. Okay? Kasi pag may binago ka doon, magbabago lahat 'yan. Okay? For example, kung halimbawa sa business mo, meron kang ginagawa na kumbaga strategy pero hindi effective, which is wala kang kinikita o hindi maganda ibenta, that means kailangan mong baguhin yun. Kasi pag binago mo, magbabago din yung resulta. Okay? Ganon din po sa let's say sa health mo. Patuloy ka kumakain ng mga unhealthy na foods. Okay? Tapos nagreklamo ka, bakit masama pakiramdam ko? Baka wala kang ginagawang pagbabago. Kasi pag alam binago mo yun, nag-diet ka ng tama, which is more fruits, vegetables, exercise, pag-papaarap ka ganun, more water, mas magiging healthy ka. Okay? For example, another is sa relationship. Okay? Kung halimbawa, tuwi napapaaway ka sa relationship mo, baka wala kang binabago. Ang isa sa mga dapat paguhin mo is dapat yung tono ng boses mo. Kasi minsan yung tono ng boses mo baka pabalang, nakakainis, nakakapikon, nakakairita. Baka next time, pagkakausapin mo yung karelasyon mo, baka okay siguro baguhin mo. Siguro mas friendly yung boses mo, mas kind, mas masayahin, mas kaaya-aya pakinggan. Kasi kung wala kang babaguhin sa tono ng boses mo, patuloy pa rin yung pag-aaway, di ba? Karon din sa buhay, spiritual life mo, di ba? Kung hindi ka nagkakakabat magulo, ganyan, yung buhay mo, baka patuloy na wala kang binabago. Ibig sabihin na may binabago, pag binago mo yung pag-uugali mo, ibig sabihin, sinasabuhay mo, ibang natutunan mo sa taas o sa religion mo, di ba? Baka magbago din yung spiritual life mo. Okay? So, ito po yung sinasabi ko na for things to change, you have to change. That means, kung gusto mo may pagbabago sa buhay mo, dapat may baguhin ka. Hindi po magbabago yung buhay mo, yung pera, yung health, yung relationship, pati yung good looks mo o yung skin mo, wala kang babaguhin, di ba? So, maraming mga tao ganoon eh. Dinadaan nila sa reklamo. Hindi mo kasi pwedeng i-blame sa ibang tao. Okay? Yung nangyayari sa'yo. Hindi mo naman kasi pwede mabago ibang tao eh. Ang pwede mo lang baguhin yung sarili mo. And of course, pag binago mo yung sarili mo, malaki ang possibility, magbabago ang buhay mo. Okay? Most of the time kasi, for example, sa relationship, bine-blame mo kasi kasalanan niya yan eh. O kaya, sa finance naman, kasalanan ng government, nag-lockdown. Okay, may nakita nga ako, si Panelo, sabi niya, hindi namin kasalanan, di ba? Kung wala kayong savings, kung magastos kayo dati, hindi kayo nagtatabi. Buti nga may binibigay na aid. Di ba, nagbibigay ngayon ng ayuda yung government. Eh. So, yung mga tao, bine-blame nila. Okay? So, dahil mahilig mag-blame yung mga tao, hindi sila walang nangyayaring changes sa buhay nila. So, ganoon din, kung halimbawa, yung mind mo hindi yung babaguhin, let's say everyday, lagi ka nagbabasa ng negative. So, most likely, di ba, 5 years from now, magiging sobrang negative buhay mo. Okay? Ganoon din sa, sa pag-iisip mo. Pag lagi ka nag-iisip ng positive everyday, di ba, mas pagiging positive yung buhay mo. Ang isa sa mga hindi maganda usually na nangyayari po ngayon sa society, ang mga tao kasi nagiging parang source of education nila or information, madalas, mainstream media. Okay? Ngayon, ang problem ganito guys. Sa tingin mo ba, trabaho ba ng mainstream media, turuan ka paano yumaman, paano gumanda yung relationship mo, paano ma-develop lalo yung sarili mo, paano maging healthy, paano maging sexy, ganyan. Hindi. Hindi po trabaho ng mainstream media yan. Ang trabaho ng mainstream media is mag-entertain. Magbigay lang ng entertain sa kabalita. Parang ganun. Hindi nila trabaho para i-educate ka sa mga iba't ibang aspeto ng buhay. Pero ang problema, ang mga tao, saan nila kinukuha yung education pagdating sa health? Sa TV. Okay?
Sa nila kinukuha education na pagdating sa relationship, sa mga movies, sa mga music. Diba? Sa nila kinukuha education nila pagdating sa spirituality or sa finance o sa business. Diba? Kaya maraming mahirap kasi source nila ng education, television, diba? Movies. Hindi po trabaho ng movies o ng TV na i-educate ka. Trabaho mo yan na i-educate mo yung sarili mo paano yumaman, paano umasenso, paano maging healthy, paano mag-improve relationship. Hindi trabaho ng media yan, ng mainstream media o ng social media. Kaya dito papasok dapat nag-aaral ka. Hindi natatapos yung pag-aaral sa school. So kung ako sa'yo everyday, di ba sa school, di ba, meron tayo, yung high school, lalala ka, meron akong mga subjects, civica, kultura, meron akong algebra, meron akong trigonometry, meron akong physics, may economics, may mga dami kong subjects sa maghapon. Napag-aaralan ko yun noon, tapos pumapasa naman. Pero din sa buhay, sa maghapon, ano ba inaaral mo? Diba? Baka puro Facebook ka. Dapat nag-aaral ka something about sa health, something about sa finance. Ngayon po nga, di ba, lockdown. Pagkakataon mo to para mag-aral ng marami. Dami sa YouTube, marami sa Google. Mag-aral ka para improve yung pagyaman mo. Mag-aral ka para ma-improve yung health mo, yung relationship mo, at ang dami pang aspeto. Okay? So, nakakaibigan, ayun yung sinasabi ko na for things to change, you have to change. And if you change, everything will change for you. Okay? Tandaan mo, hindi mo mababago ibang tao, pero mababago mo yung perception mo, yung reaction mo sa ibang tao. So, hindi mo sila makakontrol, kontrolin mo yung sarili mo. Okay, di ba? May anak ka makulit. Di ba? Hindi mo naman mababago kagad yan, di ba? Babaguhin mo yung reaction mo. Di ba? So, ganoon din sa business, ganoon sa health, ganoon sa finance, ganoon sa maraming aspeto ng buhay mo. Okay ba yan? So, are you guys learning? If you're learning, comment mo naman ano natutunan mo dun sa diniscuss ko. Okay, before ako mag-proceed sa ating next na lesson. And magbabasa muna ako ng mga comments. Okay. So, mga comments, si Pareda Sangsang, God bless po sir, sabi niya. Yan. Si V, sabi niya, that's right. True, sabi ni Tess. Tama, sabi ni Lane Nad. On point, sabi ni Ayen. Si Letty, sabi niya tama. Si Ophel, walang change ang life kapag hindi mo kayang disiplinahin sarili mo. Tama. Si Evelyn, sabi niya, tama po, sir. Si Liz, we are responsible on our own actions. Si Art, sabi niya, tama ka. We are so much blessed nga dito sa Pinas at sa provision ng government. Be grateful tayo kasi people misuse social media. Yes. Okay. Si Ayen, dapat sa sarili natin mag-start pagbabago. Tama, kung makalat yung Pilipinas, ano gagawin mo? Mag-start sa'yo. Tapon mo sa tama lalo yung mga basurahan. Baka ikaw, nagtatapon ka pa rin ng candy o balat ng candy kung saan-saan, di ba? Huwag ganun. Okay? Mag-i-start po sa atin. Okay? Parang si Tess, sabi niya, parang katawan lang natin. Kung ayaw natin ng nakikita natin sa salamin, pag-uwi natin, mag-exercise, mag-diet. Tama. Si Lek, yes po. Stream media won't help your growth. Tama. Si Jean, pag wala nangyari sa ibig sabihin, kailangan mo dapat kang baguhin sa sarili. Yes, at ang una mong babaguhin, hindi yung physical. Babaguhin mo yung mindset. Okay? Kung nakikita mo nakakainis yung isang tao, iisipin mo siya as something na hindi nakakainis. Kumbaga, para mong best friend, di ba? Kung nakikita mo nakakatamad mag-exercise, isipin mo sa mind mo, nag-exercise ka, masaya ka. Ayun yung mga babaguhin mo. Kung pag nakikita mo isang tao na to, tumataas yung boses mo, nagiging pabalang, nagiging irritable, baguhin mo yung tono sa isip mo. Dito po lahat nag-i-start ang pagbabago, hindi sa physical. Kasi kahit mag-bis ka, wala pa rin. Dito po lahat yan, okay? Si Vilma, dapat talaga ang tao ang magbago, wag baguhin ang iba. Pero yung ayaw ba magbago, pwede ba iwasan na lang? Pwede mo iwasan sa umpisa, pero para sa akin, immature po yung pag-iwas. Kasi habang buhay ka na lang iiwas.
Diba? Kailangan mo na lang harapin, pakitungan mo pa rin na maayos. Okay? Hindi ka pwedeng na ano eh. Ganun yung ginagawa ng mga most ng mga tao pag hindi nila kaya aalis. Tapos pag merong uli nakaaway sa isang lugar, aalis uli. Hindi pwedeng lagi ka na lang maalis, di ba? Ano yun? Darating ang time, nasa isang isla ka na lang. Kasi tandaan mo, lahat ng nakapaligid sa iyo ngayon tao. Okay? Hindi po Diyos yung mga nakapaligid sa iyo, tao yan. At ang tao, kahit na anong mabuting ginagawa niya sa iyo, kahit nakagawa siya sa iyo ng 10,000 mabuti, makagawa lang yan ng isa na hindi mo nagustuhan, ako, wala na. Kakalimutan mo na lahat yung buti na yun. Okay? Dahil dun sa isa lang na yun. Okay? Tao kasi, gano'n ng mga tao. Okay? Kaya madidisappoint ka lang, lagi ka nang lalayo ng lalayo. Si Bobby Oliver, walang ibang makakatulong sa iyo kundi sarili lamang. Magsimula sa sarili. Simulan baguhin ang sarili, unload the viruses. Pag wala kang, sabi ni Lane Nad, pag wala kang ginagawa pagbabago sa buhay, for sure next year, ganun pa din. Okay. Tama, sir. It all starts in the mind talaga. Super agree ako dyan. Okay. So, mag-proceed na tayo sa ating next topic. Pero, bago ako mag-proceed dyan, may announcement tayo. Okay? Every day, dapat pumapasyal ka sa page kasi nandiyan po yung mga announcement natin pagdating sa sales orientation. That means, kung meron ka mga prospect, meron kang mga gustong i-invite o presentan, meron po tayo online lagi na sales orientation na alam nyo, i-take advantage mo ngayon. Kasi ngayon po ay lahat ng tao online. Saka huwag kang magdadahilan na busy ka. Okay? Nung walang lockdown, lagi mong dinadahilan, busy ka. Ngayon hindi ka na busy. Nasa loob ka na ng bahay. So ito yung pagkakataon na ngayon, i-send mo yung link, invite mo yung mga friends mo. Diba? Kasi wala silang ginagawa. Titignan nila yung opportunity. Malay mo, mag-order sila o mag-join pa sila. Okay? So, we will now proceed to our next and final topic. Okay? So, sa mga gusto na mag-proceed tayo sa next and final topic, comment yes. Okay? Ma'am, sabi ni Tess, curious ako dyan sa 7 days to go na yan. Mamaya, sasabihin ko kung ano yan. Okay? Kaya makinig kayo mabuti. Saka, ayun, advice ko po, lalo na sa inyo, dahil extended na yung lockdown dito sa Pilipinas, di ba? Let's make it more productive. Okay? That means yun, mag-share ka lagi ng tungkol sa business mo, sa wall mo, okay? Makipag-chat ka lagi sa mga kaibigan mo na online din naman most of the time. And of course, lagi kang magbasa, lagi kang mag-nood ng mga videos about sa ikaka-develop lalo ng sarili mo. Okay? And of course, huwag ka matakot sa virus. Okay? Eventually, makaka-recover naman lahat sa virus, lalo na kung mataas ang immune system mo. So, paano papataasin yan? Number 1, iwas ka sa asukal o matatamis kasi ang asukal, pinapabaksak niya po ang immune system. Pangalawa, iiwas ka sa mga pagkain ng magagatas at mga maraming cheese o dairy dahil ayan po nagiging source ng sipon na kumakabit yung bacteria at virus dyan. Okay? And pangatlo, make sure mag-load up ka sa vitamin C at vitamin D ng body mo na makukuha mo naman either sa supplement or sa gulay na mga beberde, mga green leafy vegetables, mga kailan, mga pechay, di ba? Mga kangkong at fruits na orange, dalandan, kalamansi. Okay? So, i-load up mo yung kumain ka na mga ganun para tumaas immune system mo. Okay? So, yun yung mga tips ko sa'yo para hindi ka kabahan dito sa kumakalat na virus. Kasi tandaan mo, pag malakas immune system mo, hindi ka magkakasakit. Like ko nga sinasabi, di ba? Tingnan mo yung mga kalabaw, baka, kabayo. Lagi silang nasa arawan everyday, di ba? Lalo yung kalabaw, nag-aararo sa bukid. Naarawan, sobrang init. Di ba? Araw-araw yun. Tapos, bigla, uulan pa minsan. Tapos, wala man siyang bahay, nahamugan siya, na doon lang siya sa labas, walang damit. Pero ito, may nakita ka na bang kalabaw na tinangkaso o sinipon? Wala, di ba? Kasi kinakain nila healthy. Tapos lagi sila naarawan, which is healthy din. Vitamin D po yun eh. Okay?
Okay, so sabi ni Vilma, namili naman ako ng orange, apple at melon. Tama. Nako, chocolate V. Actually, marami na namatay sa kakain ng chocolate. Maraming tao hindi nila alam na ang chocolate o matatamis nagkokos po ng high blood yan, ha? Nababara ang mga ugat-ugat. Okay? Saka of course, tataba ka dyan. Alright? So, anyway, let's move to our last and final topic. Okay? Ang last and final topic po natin ito. It is possible to live an extraordinary life. Ulitin ko. It is possible to live an extraordinary life. Baga, posible po na magkaroon ka ng buhay na extraordinary talaga. Bakit ko nasabi? Meron na po tayong katibayan, di ba? Ang dami ng mga taong successful sa networking. Di ba? Ang dami mga tao na from rags to riches. Maraming mga tao na lugmok dati sa kahirapan, tapos ngayon mayaman na sila. Okay? Maraming mga tao na dati malungkot sila, ngayon masaya na sila. Okay? Dati maraming tao na kumbaga hindi maganda relationship, ngayon ang ganda ng relationship nila. Okay? Kung mag-observe ka sa paligid mo, posible magkaroon ng magandang buhay. Ang dami mong makikitang testimonies, ang dami makikita mga tao na resultado. So, ibig sabihin, posible po siya. Hindi siya yung parang drawing. Posible na magkaroon ng magandang buhay talaga. Okay? Pero, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay kung wala ka rin babaguhin sa sarili mo. Okay? So, interconnected po yan. Okay? Ang magandang buhay ay nag-uumpisa sa magandang actions. So, sa nag-uumpisa ang magandang actions, sa magandang pag-iisip din. That means, yung buhay mo ngayon sa labas, ay ayan po yung mga inisip mo 3 years ago. Okay? So, yung mga inisip mo 3 years ago, ayan po yung nagmamanifest ngayon. So, kung gusto mo 3 years from now, mag-improve yung business mo, kumanda lalo yung income mo, di ba? O magkaroon ka ng time freedom para wala ka ng boss. Gusto mo magkaroon ng financial freedom, gusto mo magandang relationship, gusto mo magandang health, nag-i-start po dito. Okay? Kailangan iniisip mo, ini-strategize mo, o babaguhin mo lahat ng laman nito. Okay? Para mabago yung mangyari sa 3 years from now. Kasi kung wala kang babaguhin, sabi ko, walang mangyayari. Pero, kung may babaguhin ka, posible. Okay? Ang isa sa mga, lason na pumapatay sa maraming pangarap. Alam niyo kung ano? Yung sabihan na kontento na ako sa ganitong buhay. Okay? Ayun po yung lason na naitanim sa isip ng mga tao. Yung sinasabi nilang kontento na ako sa simpleng buhay o ganitong buhay. Unang-una, wag po kayo makontento. Okay? Hindi po tama at hindi natural na nakukontento ang isang tao. Pwede maging grateful, pero wag ka magiging kontento. Okay? Kung halimbawa ganito, let's say nasa grade school ka, tapos nag-graduate ka ng grade 6. Tapos sabi ng nanay mo, ready ka na sa next na mag-high school ka na. Tapos sinabi mo sa nanay mo, ma, kontento na kasi ako sa pagiging elementary, ayaw ko na mag-high school o college. Sa tingin mo, sasagot ng nanay mo? Wala ba? Hahampasin ka nun. Ano yung sasabi mo kontento? Kailangan, maangat ka, high school, college, mag-aaral ka na mabuti, anak. Tama, di ba? So, sa buhay po, lason po sa isip ng tao yung magiging kontento. Yung mga nakukontento, tingnan mo, hindi sila yumayaman, hindi nag-i-improve lalo yung health nila. Yung buhay din nila parang sakto lang din. Okay? Din daw po yan di ba? Sa sakit din na ng mga Pilipino yung pwede na yan. Di ba? Pero alam mo, sa Pilipinas lang to nangyari, pwede na yan, di ba? Pwede na yung mentality. Pero sa abroad daw, yung isang araw na minanood akong vlog, yung vlog ni Paco Ares Pacotiaga, yung dati sa Intro Boys, yung vlog niya, nasa Amerika daw siya,
dun daw sa Amerika, lahat ng Pilipino, ang taas ng tingin ng mga taga doon. Kasi, pag Pilipino ka daw, OFW ka sa Amerika, tingin daw sa'yo, napakasipag mo, madiskarte, magaling sa trabaho, madisiplina. Sabi ni Paco, kung dadalin lang daw ng Pilipino yung ugali nila sa abroad, dadalin sa Pilipinas, nako, sobrang aasenso daw yung Pilipinas. 'Di ba? Pero ba't ganun? Sabi ni Paco, hintayin mo pa ba na mag-OFW ka sa abroad para maging madiskarte ka, madisiplina, masipag? O ba't di mo gawin dito sa bansa? Dito mismo sa Pilipinas. Pag dito natin ginawa yan, lalong aasenso po ang bayan natin. 'Di ba? Yung mindset lang naman yun eh. Okay? So, ayan, babasa muna ako ng mga comment, okay? Are you guys learning? Comment mo naman na-realize mo doon. Si Tess sabi niya, I watch Henry C. success story. Sobrang nakaka-inspire. Okay. Ano pa ba? Yan. Sabi ni Ayen, kontento daw pero ang daming reklamo. Correct. Okay. Daming reklamo. Yung walang time, di ba? Walang pera, walang load. Yung mga ganun, di ba? Huwag ka makukontento sa health mo. No. Meron pang kakaganda yan, di ba? Huwag kang makukontento sa balat mo, may kakaganda pa yan. Huwag kang makukontento sa income mo, may itataas pa yan. Diba? Huwag kang makukontento sa family or relationship mo, mas may improve pa po yan. Okay? There's always room for improvement, sabi nga ng mga taong successful, diba? Lagi pong may room for improvement. Lagi mo itatanong sa sarili mo, ito, secret po to, secret question. Pero mamaya ako na sasabihin, okay? Sabihin ko muna yung may nagtanong kanina. Ano daw yung 7 days to go? Okay? So, ito announcement. I-share mo to sa mga leaders mo, downlines mo. Meron pong ginawa tayo dito sa company na short film na nakakakilig. Alam mo yung mga short film ng katulad sa Jollibee? Diba? Yung para manakakilig. May ginawa tayong ganon na naka-feature ang mga products natin. Na pag napanood din ng mga prospect mo, diba? Tapos kinilig sila dun sa story. Tapos nakita nila doon yung mga products, ano kaya mangyayari? Nagigets niyo ba? Okay, so merong tayong ganun. So abangan nyo 7 days to go, yung short film na yun. Okay, so excited ka na ba? Kung excited ka, comment mo naman. Okay, so bago tayo matapos, sasabihin ko na sa inyo. Okay, I think dito sa, sa right side ko na dito pala yung mga schedules ng sales orientation natin, mga training. Okay, watch mo lang. So, bago tayo matapos, i-share ko na sa inyo yung secret na dapat tinatanong mo everyday. So, ano itong dapat tinatanong mo everyday para, yun, umayos lalo yung buhay mo. Everyday, tanongin mo yung sarili mo, ito lang. May i-improve pa ba itong buhay ko? Yun lang. Tatanong mo lang sa sarili mo, may i-improve pa ba itong health ko? May i-improve pa ba itong income ko? May i-improve pa ba itong pag di-network ko, may improve pa ba itong health ko, relationship ko, family ko, may improve pa ba ito? Okay? May improve pa ba? May improve ko ba itong prospecting skills ko? May improve ko ba itong selling skills ko? May improve ko pa ba? May improve ko pa ba? Ay lagi mong tinatanong. At kung ang sagot mo yes, i-improve mo. Okay? Kung yung work mo ngayon, FW ka, empleyado ka, o businessman ka, tanongin mo yung sarili mo, may improve ko ba to? May isisipag pa ba ako? Okay? May mas ibabait pa ba ako? Mas may igaganda pa ba itong ginagawa ngayon? At kung merong ang sagot mo yes, tuloy mo lang. Okay? So, guys, I know may natutunan na naman kayo sa Growth Thursdays natin ngayon, di ba? Ang request ko lang, i-share mo to sa wall mo, sa mga GC mo, di ba? And of course, di ba, keep being active, okay? Keep sharing the business, keep selling the products, and bago matapos yung lockdown, pag mas marami kang benta, mas marami kang downlines, I'm sure after ng lockdown, mas sabog po yung income nyo. Okay? So that's about it. I know marami po kayo natutunan, and this is your Vice Chairman Marco Malyari saying God bless and stay safe po. Thank you very much.